Paano mag-for good sa Pilipinas? Ako nga pala si Axel Manibo at isa akong OFW dito po sa Milan, Italy at mahigit na 20 taon na ako dito sa Milan, Italy at may 7 taon na po ako na-experience sa pag-ninegosyo. At ito po yung part 2 ng video ng paano mag-for good sa Pilipinas. At bago lahat, itamong na po yung kwento. Ako po ay isang bunga ng isang OFW na nung umalis po yung nanay ko, ako po ay 8 taong gulang pa lang noon. So, wala pa akong kamalay-malay po nung panahon na yon. At umalis po yung nanay ko, yung ako 8 years old, yung sumunod ay 6, tapos yung aming bunso ay ilang taon pa lang yata. Nung magkamali, mga wala pang 2 taon, mga ganon. Sa daan ng panahon na nawala yung nanay namin, mahigpit yung aming pangungulila dun sa nanay namin. At ramdam na ramdam ko ho yung bata na nawalay sa nanay. Although kasama namin ho yung tatay namin nung umalis yung nanay namin, pero iba pa rin ho yung kalinga ng nanay o ng kahit na sinong magulang. Pero yung iba nakita ko po ay doon sa mga pinsan namin. Ang nangyari po doon sa mga pinsan namin, nandito na sa Italia, nung ipinanganak yung mga anak nila, iniuwi sa Pilipinas, iniwan. At nakita ko po yung hirap ng pakaramdam ng isang bata na nangungulila sa isang magulang. At hindi ko naman sinisisi yung nanay ko at dahil nga sa kahirapan ng sitwasyon. Pero ang natutunan ko to at na-realize ko na nung bata ako ay pahalagahan yung mga oras na nawala, na hindi namin nakasama yung nanay namin. At after siguro mga 5 years pa, kung daw magkamali, dun pa lang umuwi yung nanay ko. At and then mga makailang taon, sumunod yung tatay ko. So ang naiwan na lang ay yung kaming magkakapatid dun sa lola namin. At lalong napakahirap ng pakaramdam ng wala pareho yung magulang mo, yung tatay mo, yung nanay mo, hindi mo kasama. At nung medyo lumaki-laki na po ako, talagang sinabi ko sa sarili ko, ayaw kong mararanasan ng mga anak ko yung naranasan na kakulangan, no? Yung pananabik bilang isang anak sa kanyang mga magulang. At ayun nga po, dumating na yung panahon na nagkasama ho kami dito sa Italia. Siguro mga edad ko mga 16 na siguro noon, binata na rin po. At doon ko po sinabi sa sarili ko, talagang pag ako nagkaroon ng pamilya, hanggat maaari, ayaw kong mawawala yung mga anak ko dahil napakahirap po nung sitwasyon o yung pakaramdam na mawalay dun sa magulang mo. At bilang isang magulang, naunawaan ko naman, hindi naman ho sumama yung loob ko. Kaya lang, siyempre, bilang isang bata, naghahanap ka ng kalinga, no? Yung makita mo yung mga magulang mo, napakahirap ng ganong sitwasyon. So, bakit ko nga ba binabanggit yung story na ito, yung naging experience ko? Dahil po, nung nakita ko po yung ganong, nakita at na-experience ko po yung ganong sitwasyon, sabi ko, ayaw ko nang mauulit yung ganong sitwasyon na malayo yung anak ko, malayo ako sa anak ko. Kaya ito na po yung, kaya ako nababanggit po sa inyo to dahil yung panahon na hindi nyo na po hindi na natin kayang ibalik pa yung panahon na pwede nating makasama yung mga mahal natin sa buhay, lalong-lalo na yung mga anak natin. Kaya naman,
yung mga konti kong kaalaman na ibabahagi sa inyo, nawa ay magbigay aral sa inyo po. No? At dun nga po sa tanong na paano mag-for good sa Pilipinas. So, alam ko lahat tayo may plano. Pero kailan? Ang tanong, kailan mo ba gustong umuwi ng Pilipinas? Number one po talaga, meron kang time frame. No? So, ang dapat nating i-consider sa pag-uwi sa Pilipinas ay yung kailan ba natin gustong umuwi? Ano ba yung mga bagay na dapat nating bigyan ng panahon, no? Kailangan pong malaman natin kung magbigay tayo ng time, yung specific na halimbawa after 3 years, after 5 years, gusto ko mag-for good na sa Pilipinas. So, number one ho yun. Dahil kung sasabihin natin na pag ako nakaipon ng 1 milyon, sasabihin ko sa inyo, hindi kayo makakaipon ng 1 milyon, lalo na dun sa, hindi ko naman sa hinahamak yung mga dahil pag iisipin mo na makaipon ng 1 milyon, hindi mangyayari yun. Bakit? Dadating yung may mga sakit itong anak mo, kailangan mo magpadala, etc. May mga emergency na hindi mo inaasahan talaga. Kaya mahirap na doon ka magbase doon sa ipon, no? Dapat magkaroon specific na panahon na dapat mong i-consider. Number one yun. Okay, yung number 2 naman ay kausapin yung pamilya. Bakit mahalaga na kausapin yung pamilya sa pagpaplano mong umuwi ng Pilipinas o mag-for good sa Pilipinas? Dahil sila yung makakatulong mo sa pagpaplano mo sa pag-uwi sa Pilipinas. Dahil kung hindi nila alam na gusto mong umuwi sa Pilipinas para hindi magtagal yung panahon na malayo ka sa kanila, para maunawaan mo nila kung bakit ka kailangan mo magtipid, kailangan mo limitahan yung pagbibigay o pagpapadala sa kanila. Kailangan nilang maunawaan yun para hindi sila sumama ang loob sa'yo na bakit nililimitahan mo yung pagpapadala. So, yun po yung number 2. Okay? Number 3. So, disiplina sa pera. So, number 1 yan. At isa akong guilty ho dyan sa disiplina sa pera. Pero, dapat nating pag-aralan o dapat nating ugaliin yung disiplina sa paghahawak natin ng pera. At dyan tayong mga Pilipino, dyan tayo halos marami ay sira sa paghawak ng pera dahil isipin mo naman, galing ka sa wala, tapos magkakaroon ka ng pera na hindi mo naman kinasanayan at pag nahawakan mo, bigay dito, padala dito, pautang doon, pautang dito. So, kailangan magkaroon po tayo ng disiplina, hindi yung pag may mga birthday, may mga handa at okasyon, padala ka ng walang limitasyon. So, malabo ho na makapag-for good kayo sa Pilipinas dahil number 1 talaga. Kung kayo po hindi makapagdisiplina ng disiplina sa pera, makapag-control, pag uwi nyo ho ng Pilipinas, nako, wala po yung mga bagay na pinaplano nyo po. Masisira lahat ho yun kung wala kayong disiplina sa pera. Kaya ugaliin nyo po, lalo na yung mga gustong mag-abroad dyan. Kung kayo ho ay walang disiplina sa pera ngayon pa lang na hindi kayo nasa abroad, pag kayo nag-abroad, kung hindi ho kayo nakakahawak ng malaking pera, pag nag-abroad kayo, nakakalula ho na humawak ng hindi nyo nakasanayan. Mas madaling kumbaga
sanay ka na wala kang hinahawakang pera, kaya naman padala ka ng padala ng walang limitasyon. Kaya dapat ho talaga ay magkaroon tayo ng disiplina sa pera. Okay, sumunod, number 4, core gift. O yung natural na kakayahan mo na hindi mo na kailangang pag-aralan, o di kaya naman yung kung ano man yung trabaho na meron ka dyan, na alam mo na, kabisado mo na. So, dapat mo talagang pahalagahan yan at isipin mo kung paano yan magagamit mo pag uwi ng Pilipinas. At number 1 talaga yung sinabi ko nga na core gift, yung natural na meron ka na. For example, magaling kang magluto. So, kahit na anong bagay na sinusubukan mong gawin, pero yung pagluluto, yun ang madali sa'yo. O kaya din naman, yung mga paggugupit. So, marunong ka maggupit, madali sa'yo maggupit. Mga bagay na madali para sa'yo. So, sa iba, mahirap. Na yung bagay na yun, hindi mo na kailangang pag-aralan. Natural na meron ka na i-improve mo na lang. Yun ang dapat na maging puhunan mo. Isipin mo na yung magiging puhunan mo. No? Pag uwi mo ng Pilipinas, dapat na mas i-improve mo pa. No? Pag uwi mo ng Pilipinas. Saka yung last, yung number 5, yung content. So, bakit ko nasabi na content? Yung pagko-content ho ay naturally hindi mo na kailangan mag-content o mag-isip ng mga bagay na mag-iimbento ka pa. Yun na lang ang ginagawa mo sa amo mo, sa trabaho mo. Bidyuhan mo, i-content mo. Bakit ka naman ho nasabi na mag-content ka? Dahil advance na sa panahon ngayon o talagang pag hindi ka nag-content at gusto mong magnegosyo, so yung pagko-content talaga para bang sa panahon natin ngayon ay required na, obligado na, dahil nagiging advantage niya natin kung kahit hindi ka naman nagninegosyo at nagko-content ka, tapos nagnegosyo ka, advantage mo na yun. So, sa lahat ng aking mga sinabi na yan, so, hindi mo na kailangan na mag-isipan ng mga bagay na yung mga script, yung mga scripted na mga prank na yan, hindi na kailangan. Lalo na kung katulad ko kayo na mga OFW, yung ginagawa nyo na lang pagwawalis dyan sa labas, basta anything na ginagawa ninyo, i-video nyo, at huwag kayong mag-expect ng agad-agad na maraming views. Basta ang isipin nyo na ito yung magiging puhunan ko pag uwi ng Pilipinas. Dahil hindi ang mahirap kasi sa pag-umpisa ng pagko-content yung kapal ng mukha at saka yung continuous na pagbibideo. Pag sanay na ho kayong umarap sa camera at sanay na ho kayong mag-upload o gumawa ng mga videos, depende kung ano man yung inyong ginagawa dyan sa inyong trabaho, nagwawalis ka man o nagluluto, anything na pwede mong i-video mo dahil advantage na natin yan. At kung gusto nyo naman po na pag-usapan natin, idadagdag natin sa susunod na video yung paano magnegosyo kung uwi kayo ng Pilipinas. So, gawa natin ng another video yan para dahil sa totoo lang, ginagawa ko itong video na ito para makatulong ho sa inyo o sa mga kababayan ko dahil alam ko ho yung pakiramdam ng anak na naiwan sa Pilipinas na lumaki at na nangulila sa isang magulang. At hanggat maaari, mas maganda na yung pamilya mo ay kasama mo sa Pilipinas. So pinag-usapan natin dito paano mag-for good sa Pilipinas. Pero kung kayo naman ho ay diyan sa inyong lugar o kung ano yung bansa na abroad na pinupunta nandyan kayo,
at pwede na dyan kuhanin nyo, papuntahin yung pamilya na ninyo, much better. Dahil ang dahil ang hangarin ng video na ito ay yung pamilya na buo. Masarap po na magtrabaho na yung pamilya mo kasama mo. Yun po ang layunin ng video na ito. Gusto ko na maging buo ang bawat pamilya dahil personally meron akong malapit sa buhay na matagal nang nag-a-abroad. So ilang taon pa lang yung anak, 3 taon pa lang yung anak, hanggang sana yung anak ay nagbinata na at yung isang anak ay nag-asawa na, nagkaroon na ng apo, hindi na nakauwi ng Pilipinas. So, masakit yung isipin. So, nakikita ko personal, medyo mabigat dahil kumbaga, para bang nakasanayan mo na dyan sa abroad na nakalimutan mo na yung plano mo nung una bago umuwi ng Pilipinas. No? Kaya buhayin natin yung plano natin nung bago tayo nag-abroad. No? At inuulit ko nga, ang layunin po ng video na ito ay para magbigay encouragement dun sa mga katulad ko na mga FW na buuin yung pamilya. No, mas mahalaga po 'yun. At yung panahon na hindi mo nakasama yung pamilya mo, hindi mo na maibabalik 'yun. At ayun po. So hanggang dito na lamang po ang ating video. At nawa po ay nakatulong itong video na ito. At kung ito po ay nakatulong at nawa i-follow nyo ho ang page na ito at subscribe at nawa so susunod po na video muli makatulong po sa inyo. Ang layunin po ay matulungan yung mga kapwa ko, mga OFW. At ayun, hanggang dito na lamang po at ako nga po ulit si Axel Manibo at nag-iiwan po sa inyo na always pray and never give up. Salamat!